Wait! For today's vlog, lilipad na tayo pa Christchurch. Una natin gagawin is mag-check-in and rest for a bit sa Haka House. Then punta tayo sa Riverside para mag-dinner. The following day, we will start sa Art Center para sa ating walking tour. Tapos magla-lunch sa Riverside Market. After nun, mag-gondola tayo. Then balik tayo ng City Center dahil pupunta tayo sa Botanic Gardens. And last na stop natin is dito sa New Regent Street 1 kung saan tayo magdi-dinner and dessert. Sa vlog na to, we will weigh in kung ang activities natin dito sa Christchurch ay worth it puntahan or kailangan bang i-rethink it kung may mga dapat pang i-consider. Pero personal opinion ko to ha, if may iba kang take, that's okay. Ito, naglalakad kami from International Terminal to Domestic. 900 meters na walk. Kasi dito namin sa International Terminal dinop yung sasakyan. And we decided na maglakad na lang kami pabalik. Because walking is fun. Charot. Mahaba-habang lakad dito, 900 meters. Pero okay na din to kasi 2 hours din kami nakaupo sa sasakyan. So, might as well buhayin natin ang mga legs natin. Yung mga binti-binti natin para magutom tayo. And pagdating sa domestic terminal, ganado na tayong kumain. Ayan, kasama ko pa rin sila Ivan and Krisa. Ang galing mag-drive ni Krisa. Nasanay na siya sa right-hand drive. Fairness sa kanya. So ito, kumakain tayo ngayon sa domestic terminal. So doon kami order sa Hikari, Japanese ramen and nice, isa ko yun. So in order namin is yung parang soba and chicken katsu. May salad. Then, yung mga sushi nila. Wala nang rice. Kagaya nung kina Krisa and Ivan. Step 1. Dikit ang luggage sticker sa likod ng ticket. Step 2 is ilagay yung luggage tag, i-peel yung nasa number 1 na step, and then idikit, and then remove the barcode na luggage sticker na ididikit sa mismong luggage just in case na mawala yung luggage tag. Idikit dyan. Tatlo yan guys, so kunin nyo pa yung isa, idikit sa iba pa. And we're good to go. Pero ito, nandito na kami ngayon sa Christchurch. And nakalabas na kami ng airport and pupunta kami ngayon sa bus stop. Itong bus stop na to, nasakay kami ng bus papuntang City Center. At ang ticket price is $2. Meron kaming Visa or Mastercard. Kaya pwedeng gamitin yun na pambayad. Tap to pay lang siya. Ito yung tsura ng bus. Ayan. Mukhang ready to go na.
At hinihintay na lang kami para umalis siya. Ito na pala yung price guys, $4 each na pala siya. So, hindi available yung machine for tap to pay, kaya cash namin binayaran. So, 20 minutes na bus ride. And ilang stops, Josh? 30 stops. 32 stops tayo or tayo makataling sa ating destination. Ang maganda dun sa stop namin is 2-minute walk lang siya from our hostel. So, ganito siya guys. Okay guys, so from the airport, maraming mga bus options. Pero yung kung papunta kayo ng Haka House, kung saan tayo nakastay, ay ang pinaka-okay is bus 8. Kaya lang, kung bus 8 yung kinuha natin kanina, nauna kasi yung bus 29 dumating. So, kinuha natin yung bus 29, pero it entails a 15-minute walk. Okay lang kasi it's all flat. Madali lang. Makikita nyo naman, it's all flat. Walang bundok. Yes. And ang standard fare dito is $2 if you're using credit card or Metro card. Yung parang, parang pass moves, uwi ka nila ganon. $2. Pero if you're paying cash, it's $4. So dapat, yung bus na sinakay natin kanina, dapat $2 lang talaga yun. Pero nagkataon na hindi gumagana yung machine nila. So, cash only yung bus na yun. Sayang naman! Sayang naman! Sayang yung $2. Kalahating Coke yun. Oo, mineral water isa. Okay. So maglalakad tayo for 15 minutes. Ayan guys. Medyo maliit yung room. Ayun, Tipiter. So ito ang Haka House. So para siyang old house talaga na kinonvert into a hostel. So meron tayong kinuha na private room na meron ding sariling bathroom. Water pressure check. Hindi ganun kalakas pero okay na yan. Liguan sa shower curtain. So hindi siya makalat as a CR. Kasi this is a hostel, ang usual na setup is dorm, tapos may shared bathroom. Pero yung kinuha natin is yung meron tayong sariling bathroom kasi matanda na tayo. Umaarte na tayo. Ayan, so meron TV, meron namang pa-coffee. So, may blower din, may hair, heater. Yung bed natin is dalawang pinagdikit. So, pwede rin siyang maging twin room talaga. Ayun. Actually, yun lang. Merong lamp. Ito yung saksakan. Meron bawat bed, which is very, very good. Please zoom in. Kasi this is very important. Yun. Dun pala, limutan natin, merong hangers sa pwede sabit. And mini fridge, I think. So, ano rin, very basic. No frills lang siya, pero malinis and bagong gawa, bagong renovate lang yung room. So, parang you kind of feel na nasa hotel ka pa rin kahit na hostel talaga ito. Ayan, meron pa palang extra saksakan pa dito. Oh. So, meron din sa tabi ng bed, meron din dito. Very nice touch. Meron lang siyang dalawang bagay na wala. Yung una ay aircon. Wala siyang aircon. So, it's a fan room. May fan doon. Yun.
okay lang kasi nandito tayo ngayon sa Christchurch ng late February, pa March na. So, malamig. As in, malamig talaga siya. Hindi naman siya freezing level, pero malamig. So, yan. Yung second na wala sila, that you might want to know, is wala silang elevator. So, kung meron kayong malaking maleta tulad nito, baka mahirapan kayo. Kasi ito, hinailangan namin buhatin ng one level lang naman. Kasi yung na-assign sa amin na room is nasa second floor. So, one level lang naman, pero stairs. So, walang elevator, tandaan nyo yun. And meron nito mga hangers. Sabitan, hooks. So, yun na. So, bababa lang natin yung gamit natin. Tapos lalabas na tayo, pupunta tayo sa Riverside Market para kumain ng dinner. Kasi gutom na kami ang haba ng araw na to. Na wala tayong ginawa kundi bumiyahe. From Rotorua to Auckland to Christchurch. Yun na. We stayed dito sa Haka House for 2 nights. 6,145 pesos per night. As you can see, may 500 pesos discount tayo kasi we use TPT Klook 5 to book. Just visit thepoortraveler.net/klook para automatic na mag-apply yung 500 pesos na discount. Before we continue, please don't forget to subscribe sa YouTube channel natin. Ring the bell beside it and choose all para notified ka kapag may new uploads tayo. Grabe, ang ganda dito. Urban develop ang kanilang Riverside. Bridge of Remembrance. Ang ganda dito sa Riverside or Riverfront Market. Daming choices. So ito, Pinoy yung nag-serve sa atin ito. Pero yung may-ari, Vietnamese. Pero yung chef, yung ay, ang tawag nila dito sa fried chicken. Ticket. Okay. Perfect. Hindi siya cilantro. Hindi yung parang makasama yung fried chicken. Anyway, kaya natin yung sauce. Tinay na naman ni Ivan. Chicken sa atin ba? Masarap. Ito yung masarap. Pamalita. Puro kanin. May choice akong pork belly, chicken, brisket, lamb. Kinuha ko yung brisket kasi dalawa na available, chicken, heart, and ito. Siyempre, hindi tayo chicken. Tayo lumipad ng New Zealand para lang magmanok. Tender guys, cookie. It also needs a little bit of sauce. Marami tayong mga local ice cream brands na itatry dito sa New Zealand. Nakadalawa na tayo sa Rotorua. Pero nung napadaan kami sa Ben & Jerry's, di rin namin napigilang bumili kahit American siya. Okay na rin para may mapagkumparahan. Gagawa kami ng reel about sa lahat ng ice cream na na-try namin dito sa New Zealand. So follow nyo kami sa Instagram and TikTok. Just search at The Poor Traveler Single L. Hindi masira. Very TPT branding. Color blue. Chris, Get the mana taste. laki eh. Tikit na. Sarap nga.
the next morning. Good morning, Jupiter. So, ito, start na ng day natin. Ang first activity natin for today is a walking tour. So, nahirapan pa kami sa paghahanap kung saan pupuntahan yung guide namin or kung saan kami magre-register. So, yun, matinding hanapan. Pero eventually, nakita namin si ate na nag-roam around, tapos nakita namin sa likod niya, ask me. So, tinanong namin siya and yun, saan niya pala magre-register. And ayun, nakapag-register na kami, 4 people. Yan, kasama si Ivan, si Krisa, si Yosh, tapos ako. Tapos, ayun, may bayad siya, 25 NZD per person. Kasi kaming 4 lang. So, ito yung meeting point. Ang ganda nung place, yung art center nila. Ganda oh. Actually, hotel din siya. Tapos, merong clock tower, makikita sa labas. And itong, anong to, kung saan tayo ngayon, nandito tayo ngayon sa loob ng art center. Ganda. Tapos museum din siya, gallery din siya. Tapos, yun, may lecture hall din dito. Ganda, tingnan natin. Pasokin lang natin. Mabilisan. Ito yung sinasabi ko, lecture hall. Ang tawag nila, the Great Hall. Ano? Heavily damaged ang Christchurch noong 2011 earthquake, and yung buong structures dito halos nasira. Kaya makita nyo sa skin ko na itsura nila dati after ng earthquake, yung present ang condition niya ngayon. May nakita kami Pinoy food truck. Pangalan ng Pinoy food truck is Sangpot siya. So, Pont is the long, narrow boat na parang kayak, pero mas luma. So yun, so dati daw, may nakakapagbangka-bangka dito. Pero sarado na siya
Pero merong isa pang konting site dun sa malapit sa garden. Ang ganda pa rin. September 19, 1893. Nagkaroon ng rights ang mga women to vote dito sa New Zealand. So, through the initiative of Kate Shepherd, ang progressive na ng New Zealand dati pa. So dalawa pala silang sculptures na in-install dito sa Christ Church for 500,000 for kasi dito mukha siya may ginagawa. So ang tawag doon, capture. Kasi mukha siyang nakatingin sa mga nakakollect niya ng mga beads from the And so you had the big spire here on this side, and that sheared off about here in the earthquake. So not much of the front facade left. So guys, itong willow tree na to, believe it or not, pero galing siya sa St. Helena, dun sa mausoleum kung saan nakalibing si Napoleon Bonaparte. Yung trimmings from there. So tapos tinanim siya dito. Nandito tayo ngayon sa Tooronga, main library na city. So, ganda na library dito. Tapos may interactive school. City. Tapos maganda rin dito paglabas mo. Panoramic view ng buong Christchurch. Ganda. Ganda dito. Tapos libre. Basta muni-muni lang relax. So ito sa likuran ko, ayan, church, isa siyang club. And ang pinaka-oldest na stone structure dito sa Christchurch. Tara, pasok tayo!
tayo sa modern side. So, iba-ibang mga food, mga shops naman yun nandito. Lakad, 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 lakad. Set na. $6 each. Dapat dito lang tayo bumili. $6 lang. O ito, Gusto mo? Portable Dalawa. Blue. Kunin ko. Tapos tanong ko. Uy, nakakuha siya ng branding niya. Very Oceania yung color ah. Sure. We have one more. Or just the only one? Just the only one. Kunin mo na. Okay, I'll take this. Because he's collecting bracelets per continent. Portable Blue. Ito yung Konami stone or green stone. Nilagay siya katabi na earthquake memorial. Yun, pag hinawakan mo daw siya, parang it takes you back to Mother Earth or Earth. Parang feel you grounded. Yan. Sa halagang 25 NZD na 3 hours na walking tour natin around Christchurch, ang masasabi ko dito is worth it. Ang dami naming napuntahan and natutunan. Inspiring ang nangyaring recovery ng Christchurch from the 2011 earthquake. Ang tip natin dito is mag-breakfast muna kayo before taking the tour. Kasi medyo mahabang lakaran dito. Ivan, looks familiar, no? Yeah, dito kami kumain. For lunch, bumalik tayo dito sa Riverside Market and dito tayo sa El Rancho bibili ng lunch. Worth it ang El Rancho Riverside Cheese and Platter Bites and ang kanilang burrito in a bowl. Ayan guys, so nandito na kami sa Christchurch Gondola and sasakay tayo. So tingnan natin yung mga prices o mga ticket options. Ayan. Gaya natin si Ivan. And gondola only, $42. Ayan, may $77. May ponting, tapos may Botanic Gardens tour. Iba-iba yan. Tsaka kwento ko lang, nakakatuwa. Ang bait nung si Rino, yung aming Uber driver. Ayun yung kotse niya. Si Rino is galing sa Chile and he's been staying here for 11 years kasama yung family niya. May dalawa siyang anak na lalaki. Nakatuwa. So dito na sila and they love Christchurch. Ayun na po, at pasakay na kami ng gondola. Ay, sa yung muntika na maiwan si Ay. Oo nga. Bakit hindi naman sa taas tayo? Tumigil guys, tumigil tayo guys. At least nandito pa tayo, diba? Dapat sa gitna po tayo para ma-appreciate namin yung nature. Para may pang-content tayo. Oo, sabihin natin sa thumbnail. Nahinto kami sa tuktok ng bundok sa Christchurch. Stranded sa cable car. Bakit naman ganito? Ganun. Basta ka ganun yung thumbnail. Oo. Ganun, hindi ganun.
Thank you. Finally here. So ito na guys, order kami ng large na latte and flat white. Ito takes 6.5 NZ. 4 NZD yata ito, piece ito, or 6. 6 and 6.5. 6.5. Nag-decide na kami pumasok kasi malamig. Ano to? M&M's? M&M's yun. Talaga dito? M&M's? Kasama. Baka pa freebie. Tapang yung kape. Nananapak. Medyo mahal. Mga bagay-bagay dito. Kailangan talagang, since matagal naman plano yung talaga New Zealand, dahil nga kailangan ng visa, ganyan-ganyan, might as well ready nyo na din yung mga budget ninyo pag pupunta dito. Medyo mahal. Ito nga si Ivan, na-shock eh. Wala nyo kung magkano to. For neto to guys. So, ginamit ko yung GCash card ko sa pagbili nito. And ang katumbas niya sa pera natin, 148 pesos. Agad-agad. Though, ito alam nyo saan binili dito. Ito yung pinaka-cheapest. 4.50 ha. So, we're done dito sa souvenir shopping. Babayad niya ng si Yosh. And ito, tabi lang ng souvenir shop yung gondola. Si Ivan, antok na day. inihintay ko lang sila kasi lahat ng souvenir binili nila. Lahat ng magnet binili. Lahat ng keychain, lahat ng mga kahit ano. Wala eh. For me, under general circumstances, I'd say worth it siya. Kasi maganda talaga ang view niya all around. But remember na wala kang masyadong gagawin dito other than i-admire ang view. So I can imagine na may mga pagkakataon na you have to rethink it. Kunyari kung masyadong foggy or rainy and matakpan ang view. So if pupunta kayo dito, check the weather first. Fortunately, okay naman nung bumisita kami. Gondola Junction. And ngayon pabalik na tayo. Citizen. Papunta na kami ng Botanical Gardens. Maganda dito sa Christchurch. Napaka-slow ng buhay and accessible. So nagbabas lang, nalalakad, madali. If you want me na rent na e-scooter dito, pwede nyo i-rent 30 minutes, 1 hour. Yan.
for 2 hours kung gusto niyo pa. So yung pinasok natin na gate kanina, yung nakikita nyo na pumapasok kami, yun yung siya yung oldest gate dito sa garden. Ang galing. Akalain mo na lumang-luma na pala siya. Okay, let's go. Punta na tayo doon sa fountain. By the way guys, libre ito ha, walang bayad. Pero bukas lang siya hanggang 8 yata. Buti naman, mahaba-haba yung hours na bukas siya. Hindi depende sa buwan or sa season, I think. So the longer the day, the longer na bukas yung park. The shorter the days, the shorter din na open yung park. Ganda, sarap. May paano, may pa-fountain. Ang ganda. Anong flowers na to? Yung peach? Ito naman nasa Botanic Gardens, itong Antigua Boat Sheds, established on 1882. At ito naman ang kanilang schedule. Aside from that, registered building siya ng NZ Historic Places Trust. So, antique na antique. Pero ngayon, under construction siya. So, wala yung mga boats feeding namin. But anyways, balik lang tayo ng Botanic Gardens and explore yung buong garden na yun. Kasi ang ganda. Tsaka ang lawak niya pala. Wondered why we let our love shine all through the night. Just you and me, babe, until the morning light. The morning. Ang Botanic Gardens ay worth it. Aside sa libre, nakaka-relax din magpunta dito and mag-chill lang and maglakad-lakad. Pero if okay ang timing nyo, meron din silang mga guided tours habang nakasakay ka sa Caterpillar shuttle nila. You can book this on Klook. Gusto rin sana namin itong i-try, kaya lang hindi swak sa sked namin. Kami na magnet 9.90 NZD, tsaka bumili kami nito Wellington, Lake Tekapo, tsaka Mount Cook, kasi itong dalawang to pupuntahan natin bukas. Yan. So labas na tayo dahil mainit sa loob. Na-excite kaming lahat. Lalo-lalo na si Ivan. Dahil may nakita kaming Filipina restaurant! So guys, ngayon makakakain tayo ng masarap na pagkain na parang feeling natin nasa bansa lang tayo natin, di ba? So dito po, iba't ibang food. Basta Filipino food. I love it. Kaya tara, pasok ko tayo. Kakain na tayo guys.
Marikina, lapit. Taga-Pasig kami, ate. Oh. Kala ko Santolan lang eh. Kasi kapitbahay lang yan ng Marikina. Oo. Tapos ang Ligaya, Santolan. What you get? Order ako ng Biscoff saka Yogi Bear. Yogi Bear. Ano ba yung Yogi Bear? Yogi Bear parang mix siya ng milky vibes with caramel. Yun lang yung tawag nila dito sa Rolling Kid. Tama ba? Rolling Kid? Yes, Rolling Kid. Rolling Kid. Rolling Kid. Ako naman, pomegranate and berries. Mas lahat siyang berries. Parang wala akong narasa sa pomegranate. Yan. So ako nag-berries na muna para mas fresh sa bibig. So ito. Ito yung last stop natin. So if you like this video, please don't forget to subscribe to our YouTube channel by clicking the subscribe button and hitting the bell icon for instant notifications para sa aming mga future uploads. So that's it para sa ating Christ Church na vlog. Ayan. So good night and see you sa next stop. Bye-bye!